Hinatid ko na nga muna si Bunso sa school at sinama ko si Chochay dahil mag-isa nga lang siya dito sa bahay at walang may iwan sa kanya. Pumasok na rin kasi yung panganay ko pagkatapos si Isdi naman di pa nakakauwi. At pagka-uwi nga namin ni Chochay galing sa school, dumaan na nga muna kami ng palengke, namili kami ng ilang pirasong paninda. Pagkatapos bumili na nga rin ako ng pang-ulam namin. Bumili ako ng isang takal na pansit pang-almusal namin. Pagkatapos binilhan ko nga rin sila nitong papaya at pakwan dahil paborito yan ng mga bata. Pagkatapos naman namin makapag-almusal ni Chochay, hinugasan ko nga lang muna yung manok na ulamin namin para sa tanghali. Baka kasi mga moy pag hindi ko nga nahugasan kaagad. Hindi ko na nga muna tinimplahan at hinugasan ko na nga lang muna. Pagkatapos ko naman mahugasan yung manok ito at i-display ko naman niya itong mga panindang na pamili namin. Kaunti nga lang itong mga panindang pinamili ko. Nung nakaraan pala bumili ako ng Rino at naubos nga kaagad kaya ngayon bumili ako ng 4 na piraso. Itong mga panindang pinamili ko ngayon puro nga lang itong mga chips pagkatapos mga candy at yung mga tinapay na matitigas na palagi nga hinahanap ng mga mahilig magkape. Nung nakaraan na namili ako ng gantong tinapay na matitigas, dinamihan ko na ngayon dahil nga yung mga mahilig magkape dito sa amin, ito nga yung palaging hinahanap. At doon nga sa binili kong tinapay may natira pa, kaya lang hindi na nga ganong karami, kaya bumili nga ulit ako ngayon pero hindi ko na gaanong dinamihan. Bumili na nga rin ako nitong candy na palaging ang hinahanap ng mga bata. Pagkatapos itong mga chips naman, yung maliliit pati na nga rin yung medyo malalaki. Yung kanyang paninda ko pala ay sa labas ko nga nilalagay, kaya ayan lumabas na nga ako para mag-display na. Pagkatapos si Chochay naman yung tagabigay sa akin. Dati dito ko nga lang sa may bandang loob din i-display yung mga gantong paninda ko, pero nung na-try ko nga i-display sa labas at mas maganda nga doon, lagi nakikita ng mga nadaan at mga napuntang mga bata. Mas mabinta pagka dito ko nga sa labas sinasabit dahil nakikita nga rin nila kaagad at hindi na nga nagtatanong. Yung video ko nga pala nung dumating itong in-order kong lalagyan ng mga paninda, hindi ko pa nga yun nai-edit kaya hindi ko pa napopost. Umorder ako niyan pagkatapos wala pa naman akong nilalagay kaya dito ko na nga muna sa loob pinatong. Pagkatapos ngayon nilabas ko na nga siya at dito ko nga ipapatong yung iba pang mga tinapay na pinamili ko. Marami na rin kasi itong mga tinapay dahil nga nung nakaraan na namili ako ay dinamihan ko nga yung pagbili pagkatapos ngayon inadagdagan pa nga. Yung mga biskwit pala bali 2 klase nga lang muna yung pinamili ko dahil nakabudget nga lang yung pambili ko ng mga paninda. Bali ang dapat ko lang sana na pambili ng mga paninda ay 1,000 pagkatapos medyo na parami nga ako ng pagkuha nitong mga tinapay kaya sumobra nga siya at halagang 1,300 na nga itong binayaran ko. Bali yung 1,000 sana na ipambibili ko ng mga paninda, 2 araw na nga nabintayan ng tindahan ko. Kakaunti nga lang yung kinikita ko sa isang buong araw dahil kakaunti na nga lang itong paninda ko. Hindi pa kasi ako nakakapamili dahil nga nung nakaraan nakuha ko nga yung binta nito at hindi ko pa nga naibabalik. Ilang araw lang kasi yung pasok ni Isdi sa trabaho kaya kakaunti nga lang yung sinasahod niya at kulang na kulang pa nga pambili pa nga lang ng bigas namin ikulang. Kaya inutang ko na nga muna yung binta ko dito sa tindahan. Bali medyo matatagalan ko pa nga bago maibalik yung baka sa December ko pa nga maibalik. Pag medyo marami naman yung laman nitong tindahan ko, malaki-laki naman yung kinikita ko sa isang buong maghapon. Pero pagka ganito nakakaunti nga lang, itig 500 nga lang yung kinikita. Pagkatapos na pala ako mag-display ng mga kakaunting panindang pinamili ko. Pagkatapos inag-asikaso naman niya ako ng uulamin namin para sa tanghalian. Nagmamadali na nga si Chochay na makain itong papaya kaya siya na nga yung pinaghugas ko niya. Binalatan na nga rin pala itong papaya nung nabili ko sa palengke at pinahugasan ko na nga lang ng maayos kay Chochay. Yung binili ko palang ulamin namin sa tanghalian ay itong kangkong i-adobo ko. Pagkatapos bumili naman ako ng manok halagang 155. Ang pirasong hita yung binili ko. Pagkatapos pinahiwa ko nga lang sa 3 at medyo malalaki nga yung pagkakahiwa. Kinuha ko nga yung 3 piraso at nilagay ko dito sa Tupperware. Hahatiin ko yan at ilalagay ko nga muna sa freezer itong 3 piraso. 150 lang kasi yung budget namin sa ulam sa isang buong maghapon. At pag niluto ko nga lahat itong manok, isosobra na nga kami sa budget. Hindi ko na nga muna hinati-hati itong pakwan na nabili ko at nilagay ko na nga muna sa ref. Sinabay ko na sa paglalagay doon sa manok. Itong papaya naman niya na nabili ko, nagre-request nga si Chochay na magbabaon siya. Kaya ayan at nilagyan ko nga siya ng 2 slice. Hindi pa ako nakakapagluto ng babaonin niyang ulam. Kaya ito na nga lang muna yung nilagay ko itong papaya. Pagkatapos tinakpan ko na nga lang muna at igilid ko na lang muna itong baonan niya. Nakapagsaing naman na ako ng babaonin niyang kanin. Kaya lang yung ulam hindi pa nga ako nakakapagluto. At ayun lang muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!